Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Nicole. Dear Kathy G, magandang araw po. Ako nga po pala si Nicole, 28 years old from Batangas. Meron po akong gustong ibahagi sa inyong isang kwento ng pagmamahal, sakit at unti-unting pagpapatawad. Lumaki po ako sa probinsya at mula pagkabata, papa's girl ako kung tawagin. Siya ang una kong kakampi sa lahat, ang naghahatid sundo sa akin noon sa school at kahit lumipat na kami sa Maynila, hindi niya pinapalampas na ihatid pa rin ako kahit malayo at may trabaho siya. Kathy, nang bumalik kami sa Batangas, naiwan siya sa apartment namin sa Maynila dahil sa trabaho. Pero kahit ganon, sinisiguro ng aking tatay na pag-uwi niya from duty ay siya pa rin ang magbabantay sa akin. Lagi niya akong dinadala sa pasyalan kaya lumaki akong pusog sa pagmamahal. Sanay akong may reward, Kathy. Sanay akong pinapakinggan. Ang aking ama rin ang nagturo sa akin na okay lang kahit hindi ako honor student, basta ginagawa ko ang makakaya ko. Tahimik si Papa, Kathy. Kabaligtaran naman ni Mama. Siguro, yon ang dahilan kung bakit mas naging malapit ako sa kanya. Habang lumalaki ako, mas tumibay ang samahan namin. Mahilig akong magbasa noon, Kathy, at gustong-gusto kong pumunta sa mga book fair at book signing. Yun naman ang ayaw ni Mama dahil malayo at bata pa raw ako. Pero si Papa, kahit pagod, kahit umabsent pa siya sa trabaho ay sinasamahan niya ako. Kahit abutin pa kami na madaling araw, ay okay lang kay Papa, Kathy. Akala ko, ganun na lang palagi. Pero biglang nagbago ang lahat dahil yun na pala ang huling araw na buo kami. Kathy, unti-unting hindi na umuwi si Papa sa amin. Kung umuwi man, saglit lang siya at parang bisita sa sarili naming tahanan. Bata pa ako noon pero ramdam ko na may nagbago, Kathy. Hanggang sa dumating ang birthday ni Mama, nasa Maynila kami noon sa bahay ng aking tita at naghihintay sa aking ama para mag-celebrate. Pero halos maghating gabi na, wala pa rin si Papa ni isang paramdam. Hanggang nagdesisyon si Mama na puntahan na si Papa, Kathy. Sumama ako pero hindi ko alam kung paano siya hahanapin noon. Pagdating namin, wala siya. Pero hinintay pa rin namin hanggang sa makarating siya, Kathy. Nakatulog ako sa sala habang nag-aantay sa aking ama. Nagising na lamang ako sa sigawan nila pero hindi ako gumalaw at nakinig lang ako habang unti-unting nadudurog ang aking mundo. Ang malinaw lang na narinig ko, Kathy, ayaw na raw ni Papa. At wala akong dahilang narinig kung bakit. Doon ko unang naranasan ang sakit ng pagmamahal na posible palang isang araw mawala ang lahat. Hindi ko lubos maisip na sa mismong kaarawan pa ni Mama mangyayari ang lahat, Kathy. Bigla na lang akong umiyak at doon ko tuluyang naramdaman ang sakit, ang tampo at ang pagkawala ni Papa. Nagpapadala pa rin naman ng panggastos si Papa sa amin, Kathy. Pero nalaman ko na lang na sa isa naming kamag-anak na aalis na pala ito papunta sa ibang bansa at doon na magtatrabaho. Hindi man lang niya sinabi sa akin or sa amin, Kathy. Hindi niya man lang ako kinausap. Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Hanggang lumipas ang panahon at dumating na ang graduation ko. Nagkakausap pa rin naman kami pero hindi na tulad ng dati. Parang unti-unti siyang naging estranghero sa buhay ko, Kathy.
Pero umuwi siya matapos ang ilang taon sa ibang bansa para sa graduation ko. Akala ko, yun na ang simula ng pagbawi niya. Pero isang linggong matapos ang graduation ay debut ko na Kathy ay umalis siya ulit. Hindi niya man lang tinapos ang isa sa pinakamahalagang celebration sa buhay ko. Doon, tuluyang sumama ang loob ko sa kanya. Simula nun, hindi na ako naging excited sa birthday ko. Doon ko naintindihan ang nararamdaman ni Mama Kathy. Ang sakit pala. Pagkatapos kong gumraduate, lumayo ako. Tumira sa Maynila, hinanap ang aking sarili at pilit binuo ang mga piraso ng pagkatao kong nadurog dahil kay Papa. Sanay akong mag-isa at natutong kayanin ang lahat. Hanggang isang araw, tumawag ang tita ko, Kathy, at uuwi raw si Papa dahil may sakit na ito. Sa kabila ng lahat, nanghina ako nang nalaman ko ang balitang yon. Pagdating niya, sinamahan ko siya sa check-up at inasikaso na parang walang nangyari. Hindi naman ganun kalala ang kondisyon niya, Kathy, pero kailangan niya pa rin ng pahinga at medications. Sa mga buwan na yon, nag-work from home ako para alagaan siya at sa panahong yun, unti-unting nawala ang galit ko. Hindi dahil nakalimutan ko ang lahat, kundi dahil pinili kong unawain kahit nasaktan ako, bali-balik ta rin man ang mundo, siya pa rin ang ama ko. Kathy, humingi siya ng tawad sa lahat, sa mga pagkukulang niya, sa sakit na naidulot niya. At kahit hindi yun madaling tanggapin, matapos ang ilang taon na iniwan niya kami, umayag na rin kaming tanggapin siya. Maaring hindi lahat ay nakakaintindi sa akin, Kathy. Pero para sa akin, ang pagkakasakit niya ang naging daan upang tuluyan akong maghilom. Hindi man kami nabuo ulit bilang isang pamilya, ang mahalaga para sa akin ngayon ay nakakasama ko silang malakas at buhay pa ang aking mga magulang. Kathy, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Lubos na nagmamahal, Nicole. Love Me, Kathy G.